Masayang araw, mga ka-PL. Nako, eto na. Hindi na nakapagtimpe ang ating pangalawang Pangulo. Sinupalpal at pinatitigil niya ang tila mga kasinungalingan ni PNP Chief Romel Marbel, at ang higit sa lahat, mga ka-PL, ay ang makatatlong beses na di umanong dinadawit ni PNP Chief Romel Marbel ang pangalan ng ating pangalawang Pangulo sa kanyang mga interview na tila may bahid kasinungalingan, mga ka-PL. Kaya hindi na nakatiis ang ating pangalawang Pangulo. Medyo nangangalit na po yung kanyang mga matatalim na kuko at gusto nang tumuka. Mga kababayan, eto, naglabas po ng liham. Liham lang naman ang ating pangalawang Pangulo para kay Romel Marbel. Liham pero may kaunting kurot. Kurot para gisingin ang tila tulog na kaisipan ni PNP Chief Romel Marbel. O eto, medyo mahaba-haba ho ito, mga ka-PL. Babasahin ko po, pero ako po'y humihingi ng pasintabi sa inyo dahil medyo inuubo pa po ako. Pasensya na po kung ako'y medyo mauubo kung paminsan-minsan. Okay? O eto na. Simulan na po natin ang napakaganda at napakatapang na liham ng ating pangalawang Pangulo. Lagot ka, Marbel. Nagsisimula na kunting tumutuka ang aming pangalawang Pangulo. Kilala namin yan, lalo na kaming mga taga Davao. Madam Inday Sara, pag ho kayo mag-atubili, magsabi lang po kayo. Kami po'y nakahanda. Di hamak na mas marami po tayo kaysa sa kanila. Bagamat hindi ito ang gusto ninyo, pero kami ay nakahandang sumuporta ano man ang gusto ninyo. Magsabi lang po kayo. Okay. O, ito na po, mga ka-PL. Open letter to Romel Marbel. O, may napansin kayo? Una pa lang, wala na pong nakalagay na PNP Chief Romel Marbel, kundi Romel Marbel na lang talaga, mga ka-PL. Nakakabulo naman pangalan kung taong to. Na para bagang sinasabing, ayaw kong tawagin ka na PNP Chief kasi sinungaling ka eh. Ito pa, Romel. Noong lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Hangad ko sana na matapos na ang usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ang ating bansa na higit na mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Kita nyo na kabutihan ng ating pangalawang Pangulo, mga ka-PL. Wala siyang pakialam sa kanyang seguridad, sa kanyang sarili, maliban sa kanyang pamilya, anak, asawa. Sa kanyang sarili, okay lang eh. Matapang talaga ito eh. Maging yung kanyang proteksyon, hindi mahalaga sa kanya. Ang importante sa kanya, mga kababayan, ay ang suliranin ng ating bansa. Napakaraming problema ng ating bansa. Pero itong si PNP Chief
Romel Marbel, mga kababayan, ginagamit pa ang pangalan ng ating pangalawang Pangulo sa hindi malamang kadahilanan. Ba, gusto yata tumakbo ng senador nito ma. Ha? Kung gusto mong tumakbo ng senador, sir, gumawa ka na magandang trabaho. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng pangalawang Pangulo. Ano ba? Oh. Subalit, tila, nakatatlong interview. Kita nyo na? Nakatatlong interview ka na patungkol sa akin. Sa isang banda, naintindihan ko kayo sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan. Kumbaga, paiba-iba ang tema ng kanyang kwento o senaryo sa kanyang kwento kasi nga nagsisinungaling. O, yan ang ibig sabihin ng ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Sa madaling salita, sinungaling, talaga ito siya. PNP Chief Romel Marbel. Oh, pero hindi ko na maatim ang tuloy-tuloy na panlilinlang sa aking mga kababayan. Oy, nanlinlang ka pala, Marbel eh. Niloloko mo pala kami mga taga Davao. Kami mga taga-suporta ng aming pangalawang Pangulo. Ito pa. Uulitin ko. Ay, lagyan natin ng diin para may ramdam ba, no? Kunwari, ako si Inday Sara. Uulitin ko. Wala akong pakialam. Sa pagbawi sa mga PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President o OVP. Tandaan mo yan, Marbel. May ganun ba? Akin lang man yun. Wala man yun dito. Eto pa. Kaya kong magtrabaho ng walang security. Kung may karugtong pa nito eh. Hindi katulad di Bangag. 1,000 na. Ang security, buwan-buwan palit-palit. Pero wala dito yung akin-akin lang yun. Ngunit, may problema ako sa mga kasinungalingan na ipinapahayag sa taong bayan. Adi may nagsisinungaling nga. Walang iba, kundi si Marbel. Lalo na kung ang mga kasinungalingang ito ay mula mismo sa pinaka mataas na opisyal ng kapulisan. Walang iba kundi si Marbel. Mga kababayan, maliwanag. Sinupalpal, pinatitigil na ng ating pangalawang Pangulo ang paggamit ni Marbel sa pangalan ng ating pangalawang Pangulo na mayroong kaakibat na kasinungalingan. Ito pa. Ito na. Simula na. Iisa-isahin ko. Naku po, ito na. Una, ang Vice Presidential Protection Division o VPPD na isinailalim sa PSPG ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ng mga tulad mo ang security ko at ng mga susunod na vice-presidente ng bansa. Malinaw ito sa dokumento ng NAPOLCOM at PNP. Malinaw naman pala ito, Marbel. Bakit mo pinapakailaman? Bakit ka nangihimasok sa hindi mo naman pala ito trabaho, Marbel? Ano to, nagpapapapil ka? O baka naman may nag-utos sa iyong palaka? Kaya ka tila sumisip-sip. Nagpapalakas ka. Pangalawa, he said, local police also
augment Duterte security every time she visit provinces. Kaya nga, may BPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng lokal na mga pulis. Yun. Pag dumating si BP Sara saan mang panig ng Pilipinas, hindi po maaabala ang mga pulis sa lugar na yan kung saan man siya pupunta. Kasi nariyan po ang VPPD. Yan, maliwanag. Number 3. We requested to the office of the Vice President for a possible pull-out of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region and they agreed. Ayun. So, sumasang-ayon si BP Inday dito. Wala sa problema dyan. Kaya pinabayaan nyo na lang. Ito, walang request na nangyari. Sinabihan lamang ang PSPG, ang OBP na kukunin nila ang mga personnel. Hindi na kami nakipagtalo. Wala problema. Sige, kunin nyo yan. O, ganon. Dahil ikaw naman ang batas, di ba? Uy! Hala! Ha? Patawa ito mga ka-PL para kay Marvel. Ikaw pala batas eh. Edi sige. Ayaw namin makipagtalo sa iyo na yan, mga personal na yan. Piling presidente. Piling presidente? Ganon? Piling makapangyarihan? Ganon? Mataas ka pa sa pangalawang Pangulo, Marvel? Ganon ba? Ang sakit na sinabi ni Inday. Hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Tuloy. Kasunod nito ay lumabas na ang relief orders na utos mo. Ito ay base na rin sa dokumento ng PNP. Ayun. Pang-apat, mga ka-PL. We don't see any threat against the Vice President, so we need to reduce the people. If they want more, we will add it if they request it. Ayan. Hindi ba't mayroong malisyosong pagpapalabas ng video footage noong ako'y nasa NAIA? Yung nakikita ho natin sa mga balita ngayon, na naka-jacket po yung ating pangalawang Pangulo, mga ka-PL, na kulay gray. Meron palang video yon, nakikita natin picture lang. Kuha sa isang lugar kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling mga tao ang maaaring nandoon. Hindi na baling ako, ngunit nakuha at naisa publiko rin ang naturang video ang aking asawa at mga menor de edad na anak na naging isang malaking banta sa kanilang seguridad. Sino ba ang nagpalabas ng video na yan? Okay lang daw sana kung siya lang eh. Kaso nakita yung asawa niya. Yung mga anak niya, mga maliliit. Kung ako kay BP Sara, kung sino man yung nagpalabas ng video na yan, didimanda ko eh. Mali yung ginawa nila eh. Kumaga, isang pangalawang Pangulo ng Pilipinas, hindi man lang muna sila nakipag-usap sa pangalawang Pangulo na, Madam BP, pero pong video footage dito, dito kayo sa NAIA, kasama po ang mga anak ninyo, minor de edad at ang asawa ninyo, baka okay lang po ba
na ilabas namin ito sa publiko. Walang man lang pakikipag-usap ng ganun sa ating pangalawang Pangulo, mga kapil. Basta-basta na lang nila inilabas sa balita. Kaya isa ito sa pinalagan ni BP Inday Sara. Ito pa. Bukod pa rito, kamakailan lang ay nagtungo rin ang mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan rin nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmamagandang loob na opisyal ng Homeowners Association, hindi ko alam kung ano pa ang maaaring mangyari. Kumbaga, nilalagay talaga nila sa alanganin ang buhay ng pangalawang Pangulo at ang mga anak ng mga minor de edad, mga kapiil. Grabe sila, no? Inaalam talaga kung saan nakatira ang pangalawang Pangulo. Bakit kinakailangan pa ba talaga yan? Wala ba siyang karapatan na manirahan na hindi nalalaman kung nasaan sila? Karapatan niya naman siguro yun, di ba? Lalo na ngayon medyo tingkuling-tingkuling yung yung administrasyon, di ba? Medyo may kaunting sapak. Di natin alam kung ano biglang papasok sa isip niya. Kung demonyo o anghel ba? Di ba? Paano kung demonyo? Mademonyo nga. Hindi naloko na. Nag-iingat lang po ang pangalawang Pangulo. Hindi naman ito tamang hinala kasi hindi naman ito pulburon katulad ng isa. Nag-iingat lang. Pero pilit pang inaalam talaga. Grabe, no? Ito pa. Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? Ayan. Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa mga external elements? Hindi na ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Ganun din. Threat din yan. Walang pinagkaiba yan. Diba? Yun po ang saloobin ng pangalawang Pangulo. Abay, banta ito sa pamilya ko, sa mga anak ko at sa sarili ko. Isa pa. Sinasabi mong walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personnel. Ano ba talaga? Ayan, ang sabi ng pangalawang Pangulo. Kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtira ka pa ng 45 na tauhan ng PNP na ikaw ang pumili? Tauhan niya ito. Isang text lang kung anong gusto nilang gawin. Mangyayari at pwedeng mapahamak ang pangalawang Pangulo. Di ba? Hindi tayo nagpaparatang, pero mga tauhan niya ito. Ang loyalty nito na kay Marvel. Siya pumili at wala kay BP Sara. Kung biglang matingkuli nga, isang text lang. Paano na ang pangalawang Pangulo? Di ba? Tuloy. Tandaan mo, pagdating sa seguridad ng aking pamilya, ako ang magsasabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw. Basta ka lang, hindi ka Diyos. Narinig mo, Marvel? Hindi ikaw ang magsasabi o gagawa ng seguridad para sa pamilya ng pangalawang Pangulo at sa kanyang sarili, kundi siya mismo.
Kaya huwag kang manghimasok sa buhay niya. Okay? Panlima, the relief was for police visibility. Ito, maganda sana ang hangarin kung totoo, ngunit kaduda-duda na ang 38 sa 75 PNP personnel na pinili ninyong masakop ng relief order ay mga pulis na mula sa Mindanao at ipinapalipat sa National Capital Region o NCR na para bang hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Naku, nananadya talaga mga kababayan. Talagang pinag-iinit ang karburador ng ating pangalawang Pangulo. Magunos dili kayo, mga sir. Lalo ka na, Sir Marbel. Hindi mo kilala ang pangalawang Pangulo. Baka mag-init ang karburador nito sa'yo. Wala lang. Basta, yun lang nasabi ko. Ito pa. Simula nang maging mayor ako ng 2010, nandyan na ang issue ng kakulangan ng pulis. Hindi mo mahahabol ang pulis to population ratio mo sa pagkuha ng security ko. Correct. Ang kakulangan ng PNP ay isang chief na makabago mag-isip at gagamit ng makabagong teknolohiya, drones, innovations, at iba pa upang mabigyan ng solusyon ang issue ng peace and order. O kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ang aking seguridad, nag-aalala ako sa uri ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang taong bayan tulad lamang ng intimidation sa mga ordinaryong mamamayan para sa service warrant ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy sa Davao City, Kamakailan. O, di ba? Ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd. Pagkatapos ko inihambing ang SONA sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang cocaine video. Ito pa. Let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is. A clear case of political harassment. Correct. Sampahan mo na kaya ng kaso BP Inday Sara para matagam ba kung baga Bisaya, matagam, madlok pud ba? Adlo ka pud panalagsa para para dili ka daog-daogon. O ito pa. Ito ay malinaw lalo na ang saklaw ng relief order ay mga tauhan ng PNP na mayroong trust and confidence ko. Dahil kung hindi sila security ni Pangulong Rodrigo R. Duterte mula pa noong 2016 ay security ko na mula pa noong 2007. Kita nyo na, yan po ang mga security personnel, mga ka-PL, na inalis po nila kay BP Sara. Yung bang talagang pinagkakatiwalaan na niya, yung bang ang loyalty talaga paglingkuran at siguraduhin ang kanyang seguridad. Tapos pinalitan ng mga tauhan siguro, mga ka-PL ni Marbel. Hindi po ito katiwa-tiwala, no? Baguhan lang niya ito makilala, 'di ba? Kahit sino naman siguro.
Ito pa. It was obviously a targeted list and a targeted maneuver, nothing else. Masyado na atang mahaba ang sulat ko. Ang gusto ko lamang ay huwag mo na akong banggitin sa mga pagpapa-interview mo. Unahin na natin ang pagtulong sa mga nabaha, ang pakikiramay sa mga namatayan, ang mga may nakamamatay na sakit, na nagdarasal ng dagdag pa na mga araw, pagtutok sa kahirapan at gutom, at marami ang ibang problema ng lipunan. Ayan. Para sa bayan. Sara Z. Duterte. PS, may PS pa. Asahan mo ang sulat sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin. Dahil hanggang ngayon, talamak pa rin ang droga at krimen. At nananatili ang takot ng mga Pilipino sa mga daan. Sana naman makatulong ito sa trabaho mo. So, itong 45 natitirang security personnel para sa seguridad ng ating pangalawang Pangulo, mga PL na pinili mismo ni Marvel, ay ibabalik po ni BP Inday Sara sa kanila. Inyo na yan. Inyo na yan. Hindi ko kailangan yan. Kayang-kaya ko sarili ko, kumbaga parang ganun. Ninja naman ako eh. Parang si PL Ninja. Ito pa, dagdag. At laging tandaan, para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo, laging magsasabi ng totoo. So, sa madaling salita, maliwanag ang mga sinasabi ni PNP Chief Romel Marvel, mga kababayan, ay pawang kasinungalingan lamang. Maliban dyan, ginagamit pa ang pangalan ng ating pangalawang Pangulo sa mga naging interview nito sa hindi natin malamang mga kadahilanan. Okay, ano ang masasabi ninyo? Sa mga nasabi, naging pahayag, mainit, may kurot, may kaunting sampal na pahayag ng ating pangalawang Pangulo kay PNP Chief Romel Marvel. Paki-comment lang po. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.